Magandang araw mga kababayan ko, and for this video ay siguradong dudumugin na naman ako ng mga DDS sa comment section. Before we move on, if you're into beauty, wellness, and health, you better visit pepworld.com. They offer a wide variety of peptides, and the best part is they're very affordable and of the best quality. This is my go-to store talaga when it comes to peptides, no? Lahat ng mga pangailangan nyo sa inyong kalusugan ay ito na ang sagot. So you better visit once again pepworld.com. So, ito na, moving on. Mga DDS, layas-layas muna kayo dito sa aking page, no? Alam niyo guys, talagang marami talaga nati-trigger 'pag nagkukuwento lang naman ako, wala naman ako ibig sabihin dun. No, if you have your own beliefs, no, I respect that as well. Now, ito kasing mga 'to is ano 'to, eh, based on, verified sources, no, and, upon research 'tong mga 'to from the actual people who are involved. So, etong mga ito is of true datas, and, talagang concise talaga itong mga facts na 'to. So, hindi ako puwedeng magkamali dito, 'no? Marami kasing mga bulag sa mga Pilipino dahil nga sobrang humaling na humaling kay Duterte. Hindi ko naman alam kung anong klaseng gayuma ang sinambulat ni Duterte nung panahon niya, 'no? Na katulad nga ng sinabi ko sa isa kong vlog, nung time na kumakandidato siya, parang dinaig pa niya ang Santo Papa, na kapag nakasakay siya sa caravan o sa mobile parade, iniiyakan siya ng mga Pilipino. Ano bang biron? So anyway, eto na nga, nung time ni Digong, maraming hindi nakakapansin nito, pero ang dami, mas marami ang namatay nung panahon na yon. Mas marami ang hindi nabigyan ng hustisya, bigla na lang namamatay, bigla na lang naglalaho. Alam niyo ba yung mga yon? Hindi niyo alam yon, no? Kasi mahal na mahal niyo ang tatay niyong karton. Nung time ni Digong is everyone is silenced. Silenced kapag may kumakalaban sa mga Duterte. Alam niyo ba yun? Kung magsalita ka ng hindi maganda sa mga Duterte, tsutsugin ka nila. Kumakalaban ka sa mga Duterte, sa administrasyong Duterte, totodasin ka nila. Mga opisyal na maayos nagtatrabaho na alam nila na hadlang sa kanilang mga plano, totodasin. O kaya ay ipapakulong. Gano'n katindi. Gano'n katindi si Digong, hindi niyo 'yun napapansin kasi bulag kayo. So alam niyo ba na yung mga lawyers na naghawak ng EJ case, eto, marami din ang may hindi alam nito, mga lawyers na naghawak ng EJ case, mga lawyers na naghawak ng EJ case, 'no, karamihan do'n chinugi at of the same pattern pa, and nakakakilabot dito on broad daylight, tinotoda sila. Grabe, 'di ba? Kaya nga nung panahon na yun napabalita ang daming mga namatay na abogado. Most especially kapag hawak nila ang EJ case. So, 'di ba kayo nagtataka nun? Lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, si Percy Lapid, 'di ba? At hindi niyo rin ba na-realize na from Pinoy, eto ang daming nagrereklamo ha, kasi sinasabi nila ang daming nagrereklamo ngayon na yung yung bigas daw, 'di ba? Yung ₱20 na bigas nga, eh, nirereklamuhan nila kasi hindi daw maganda yung kalidad. Pero hindi niyo ba na-realize na nung from Pinoy to Duterte, nagsimula yung termino ni Duterte na ₱30 lang ang bigas. From Pinoy, 25 to 30 pesos. Pero nung nagtapos ang termino ni Digong, magkano ang bigas? 50 to 70 pesos. And we're talking about not just an ordinary type of rice, not a special type of rice. It's NFA rice para magpresyo ng ganun kataas. 'Di ba? So, hindi niyo to nare-realize. So, ito nga yung pinagtataka ko sa mga DDS eh. Bakit si BBM yung sinisisi niyo din sa pagkakakulong ni Tatay yung karton sa ICC? Hindi ko talaga to magets when in fact, lahat ng ebidensya laban kay Digong ay si Trillanes ang nag-coordinate nun with the International Criminal Court. Lalong-lalo na yung declaration ni Digong doon nung pinatawag siya sa Senate hearing, remember that, na marami pa yung kinilig at bumilib kay Digong nung time na yun na nag-appear siya sa Senate hearing. Lahat ng mga nadulas siya na mga impormasyon na nadulas siya, katulad ng sinabi niya na si Bato daw ay member ng Davao Death Squad.
si Trillanes ang nagpadala ng transcript na yon sa ICC na walang kinalaman dito si President. As much as possible nga kahit doon sa impeachment, ayaw niya makialam. No? Ayaw niya talagang magsalita, ayaw niya makialam. Sinabi pa nga niya na wag nang i-impeach si Sara. 'Di ba? No, nagtataka ko dito sa mga DDS kung bakit galit na galit sila kay BBM na si BBM daw may kinalaman kung bakit daw nakulong si Duterte doon. Yung mga Duterte supporters, honestly speaking, parang they are all hypnotized. Napapansin ko, they're all hypnotized by the charisma or charm ni Digong. Meron ba? Meron bang charisma and charm? 'Di ba? Hinahanap ko. Ano ba? Ba't ganun? Ba't kayo nakikita nyo ako, hindi ko nakikita? So, ito pa, para baka sakali naman na mamulat yung ano nyo, yung mga natutulog yung utak dyan, magising-gising, no? Na yung ano, medyo maging matalino tayo minsan, no? So, pandemic era, pumasok ang COVID dito sa Pilipinas, 'di ba? So, lagi niyong sinasabi na ang pinakamagaling na president, no, sa buong mundo ay si Digong dahil naitawid niya ang Pilipinas sa gutom ng panahon ng pandemya, na nagkaroon ng utang ang Pilipinas. Ang galing niya dahil naitawid niya lahat ng ano ng buong Pilipinas na sa vaccine, sa mga ayuda, kinemirut to Chenelar, ganyan, 'di ba? Nagkautang ang Pilipinas ng 7 trillion plus pesos. Yun ang sinasabi. Bakit? Bakit? Yun ang tanong, bakit? Bakit nagkautang? When in fact, hindi naman kailangan magkautang ng gano'ng kalaki. So, ito na, no, yung Sinovac, yung China vaccine, Sinovac. Yung Indonesia, ano lang to ito, it's straight from the facts talaga to, no? So, yung Indonesia, binili ang Sinovac. Ito, basahin na natin. Kasi baka magkamali ako, medyo, alam mo naman yung mga DDS, no? Talagang hahanapan ka nila ng kinemerut eh. Yung Sinovac, ang Indonesia, binili yon ng 1,700 pesos. Tapos, ang Pilipinas, dineclare nila, upon declaration, binili nila yung Sinovac ng 3,700 pesos. So, may 2,000 pesos kickback sila per vial. 'Di ba? Eh, ang Pilipinas bumili ng 50 billion vials. So, ang total kickback ay 100 billion pesos sa 50 billion na vials. So, remember, 2,000 ang kickback per vial, 50 billion ang binili, so may 100 billion sila na kickback. Balato naman dyan, Bongo! 'Di ba? Tapos ito pa, ito yung matindi. Face shield na nga lang, 'di ba? Face shield. Remember nung time na 'yon, lahat ng Pilipino required mag-face shield. Kung hindi, ano mangyayari kapag hindi nag-face shield? Hindi makakalabas, no? Hindi makakabili ng necessities sa labas, hindi makakatawid ng mga checkpoints and whatever, 'di ba? When in fact, hindi naman talaga kailangan ang face shield. Kasi sa ibang bansa, hindi daw 'to ginagamit. Nakakapagtaka nga, nagmukha tayong tanga. 'Di ba? So, ang face shield, binili ng 250 pesos. 2 pesos and 50 centavos. Binili ng government. Pero ang PR nila, ang press release nila ay binili ng 127.50 pesos. Imagine niyo yon, gaano kalaki ang kickback per face shield. 'Di ba? Tapos inibligan nila buong Pilipinas na magsuot ng face shield. When in fact, Pilipinas lang talaga ang meron yan. 'Di ba? Tapos yung ibang bansa is discretion na nila yon. Discretion na nila yon kung mag-face shield sila.